Hindi mo na papayagang makabiyahe sa loob ng 30 days ang 15 bus units ng JV Florida Transport. Matapos mag-viral ang video ng karerahan sa kalsada ng ilang sasakyan nito sa Cagayan. Dahil sa matinding panganib na idinulot nito sa mga pasahero at motorista, agad na ipinato ng Department of Transportation at LTFRB ang preventive suspension sa kumpanya. Si Sheena Torno sa report. Viral ngayon sa social media ang video ng 6 na bus ng JV Florida Transport na nakita ang nag-uunahan habang binabagtas ang Diadi Cordon Road sa Nueva Vizcaya patungong Cagayan. Umani ito ng mga negatibong komento mula sa mga netizen dahil sa kapuna-punang panganib ng insidente sa mga pasahero at iba pang motorista. Ilan sa mga kinababahala nila ay ang kaligtasan ng sakay nitong mga pasahero. Sa katunayan, sa Facebook post ng uploader na si Carlo Carbonell, isang pasahero na sakay ng bus ang nagpadala sa kanya ng mensahe. Sa nasabing mensahe, sinabi ng pasahero na umabot sa 125 kilometro kada oras ang takbo ng bus at ilang beses ding tumunog ang alarma ng sasakyan dahil sa bilis nito. Nakarating na sa Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang viral video. Bilang tugon, agad na isinailalim sa 30-day preventive suspension ang 15 unit ng JV Florida Transport na bumabiyahe sa mga rutang Sampaloc, Santa Ana, Cagayan at Baguio, Apayao. Base sa paunang ulat, lumabag ang mga driver sa tamang pagmamaneho sa pamamagitan ng patuloy na pag-overtake at palit ng linya habang nasa kalsada. Nagpatawag ng hearing ang LTFRB sa June 25. Ang tinatawag ang Florida Bus Company na magpaliwanag. Pero habang nagpapaliwanag sila, suspendido na ang kanilang prangkisa. Inatasan din ng DOTR ang LTFRB na magsagawa ng mandatory drug testing sa lahat ng driver ng kumpanya. Bukod dito, suspendido rin ng 70 araw ang lisensya ng 6 na driver na sangkot sa karerahan. Meron pang mga parating na mga penalty. And I personally told Chairman Guales to seek the maximum penalties against Florida Bus. Dito sa ginawa niyo ito. Hindi porket walang nasaktan, walang nadisgrasya, ganun-ganun na lang. Sa opisyal na pahayag ng Florida Bus Company, humingi ito ng paumanhin sa publiko. Ayon sa kanila, hindi kinakatawan ng insidente ang mga patakaran at pamantayang sinusunod ng kanilang kumpanya. Nagpasalamat ito sa patuloy na suporta at pag-unawa ng publiko habang inaayos nilang issue sa responsable at maayos na paraan. Sa kabila nito, hindi tinanggap ni Transportation Secretary Vince Dizon ang paghingi ng paumanhin ng kumpanya. Apology not accepted. Hindi pa pwede. Hindi ang sorry. Paano kung may namatay ka? Kaya ko, ginawa nilang sports car yung mga boss nila. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMRI News.